Gumamit siya ng tela sa sahig, ngunit dinadala niya ang bigat ng sakit na hindi kayang linisin ng kahit anong detergent. Si Helena ay isa lamang cleaning lady sa mansyon ng milyonaryo na si Eduardo. Hindi nakikita, tahimik, nakalimutan ng mga mata na nakakakita lamang ng katayuan. Ang hindi inaakala ng sinuman ay sa likod ng simpleng uniforme na iyon, mayroong isang napakatalino na guro, isang nagdadalamhating ina at isang kaluluwang may hindi natapos na misyon. Sa kabilang bahagi ng kwento, isang tahimik na batang lalaki. Si Caio, ang anak ng milyonaryo, ay isinara ang sarili sa mundo matapos mawala ang kanyang ina. Mga mamahaling therapist, magagarang laruan, kilalang guro, sinubukan lahat, walang nalutas. Ngunit pagkatapos, may isang hindi malamang na nangyari. Si Helena, sa kanyang kalmadong paraan at mga mata ng isang taong nakikinig ng may puso, ay nagsimulang magturo. Hindi lamang mga salita, ngunit kung paano muling kumonekta. Nagsimula sa isang kanta at naging isang tahimik na himala. Sa video na ito, masasaksihan mo ang muling pagsasama-sama ng mga mundo na karaniwang pinaghihiwalay ng lipunan. Ang babaeng naglilinis at ang milyonaryo, sakit at kagalingan, katahimikan at wika. Isang paglalakbay ng emosyonal na karunungang bumasa't sumulat kung saan ang walang pasubaling pagmamahal, empatiya at tunay na pakikinig ay nagbabago ng buhay. Humanda ka. Mauunawaan mo kung bakit kung minsan ang mga taong kakaunti ang nagsasalita ay may pinakamaraming tinuturuan at kung bakit kahit ang katahimikan ay maririnig. Dumating si Helena sa mansyon na pagod ang katawan. May suot na backpack sa kanyang likod at isang hitsura na pilit itinago kaysa ibunyag. Hindi siya nagdala ng resume, formal na rekomendasyon o mga kinakailangan, katahimikan lamang. Ngunit ito ang uri ng katahimikan na nagdadala ng kasaysayan. Habang ang iba ay nakakita ng isang ordinaryong babaeng naglilinis, dinadala niya sa kanyang dibdib ang mga alaala ng mga silid-aralan, palakpakan sa akademiko, at kalungkutan na nagtulak sa kanya palayo sa buhay na alam niya. Sa loob lamang ng ilang araw, naging bahagi na siya ng tanawin, ang babaeng naglilinis ng mga bintana nang hindi nagiiwan ng bakas, na naglalakad sa tahimik na mga pasilyo na parabang nirerespeto niya ang mga lihim. Walang masyadong nagtanong at hindi rin siya nag-alok ng anumang sagot. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga kilos. Ang paraan ng pag-aayos niya ng mga aklat para sa mga bata, ang paraan ng paghaplos niya sa mga bagay gamit ang tela sa sahig, na nagsabi ng higit sa anumang salita, para bang sinusubukan niyang ibalik ang kaayusan sa loob at labas ng kanyang sarili. Ang mansyon, kasama ang lahat ng karangyaan at katigasan nito, ay tila pinakamalamang na setting para sa isang bagong simula. Ngunit marahil iyon mismo ang kailangan ni Helena, ang malupit na kaibahan kung ano siya at kung ano siya. Ang walang nakakaalam ay sa loob ng backpack na iyon ay mayroong higit pa sa paglilinis ng mga produkto. May mga alaala ng mga klase, ng pagmamahal, ng isang nawawalang anak na babae. Hindi lang siya pumunta para maglinis ng bahay. Siya ay dumating nang hindi nalalaman upang muling itayo ang kanyang sariling kasaysayan. Ang komunikasyon sa pagitan nina Helena at Caio ay nagsimula ng matagal bago ang unang salita. Ito ay nasa katahimikan, sa paraan ng pag-aayos niya sa mga librong iniwan niyang bukas, sa pag-aalaga niya sa pagpulot ng mga nakakalat na laruan, sa mga sulok ng bahay kung saan siya naglilinis habang tahimik na kumakanta ng mga kanta sa Italyano. Hindi nagsalita si Caio, pero naramdaman niya. At doon, sa pagitan ng averted glances at tahimik na gawain, isang invisible thread ng koneksyon ay ipinanganak. Hindi kailanman sinubukan ni Helena na pilitin ang pakikipag-ugnayan. Nandoon lang siya, present, matulungin, nakikinig kahit hindi sinasabi. At nagsimulang mag-react si Caio, ang malungkot na batang ito na binansagan na ng marami.
Unang nagmamasid mula sa malayo, tapos dahan-dahang lumapit. At panghuli, ang pagpaparami ng mga tunog, pantig, ritmo na nakilala niya mula sa boses nito. Para bang binuksan ni Helena ang isang pinto sa pamamagitan lamang ng pakikiramay at tunay na pakikinig. Ang palitan na ito ay lumampas sa anumang pamamaraan ng pedagogical. Hindi ito nagsasangkot ng mga aklat-aralin o mga plano sa pagtuturo. Ito ay isang bihirang uri ng impormal na pagtuturo batay sa pagmamahal at pag-iisip. Naunawaan ni Helena marahil intuitively na ang wika ay nagmumula sa koneksyon, hindi mula sa pag-uulit. At sa tahimik na pakikinig na ito, nakahanap si Kayo ng isang ligtas na puwang upang umiral, nang walang paghuhusga, nang walang panggigipit. Makinig ka lang. At iyon ang simula ng lahat. Sa bawat bagong tunog na binibigkas ni Kayo, para bang huminga ng malalim si Helena. Ang panunood sa kanya na paulit-ulit ang mga salitang ibinulong niya o itinuro sa mga card na iniwan niya sa mga sulok ng mansyon ay higit pa sa isang pambihirang tagumpay. Ito ay nakapagpapagaling. Dahil habang natuto siyang magsalita, natutunan niyang muli kung paano mamuhay. Bawat kilos ng bata ay isang kislap din ng buhay na nagliliwanag sa loob niya, sa isang lugar na dati ay pinapatay ng sakit. Ang prosesong ito ay magkapareho, habang ginalugad ni Kayo ang wika ng may pagkamausisa at magaan, muling natuklasan ni Helena ang babaeng mayroon siya bago siya nagluluksa. Ang madamdaming guro, ang dedikadong ina, ang mananaliksik sa komunikasyon. Ang pagtuturo na dati tila nawala sa gitna ng mga pagkalugi ay muling isinilang na may bagong hitsura, simple, kusang loob at malalim na tao. Ito ay hindi tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, ngunit tungkol sa muling pagtuklas sa kasalukuyan. At sa ugnayang ito ng pagpapalitan, walang master at apprentice, mayroong dalawang nilalang sa ilalim ng muling pagtatayo. Ang babaeng tagapaglinis ay huminto sa pagiging isang babaeng naglilinis at naging isang tutor, gabay, beacon. Ang anak ng milyonaryo ay tumigil sa pagiging nawalang kaso at naging isang mausisa, madaldal na batang lalaki, madamdamin sa mga tunog at kahulugan. Ito ay isang tahimik ngunit makapangyarihang muling pagkabuhay. Sa dalawang buhay na sa pagkikita nagsimulang gumaling ng magkasama. Nakita ng maraming tao ang pananahimik ni Kayo bilang isang depekto, isang kapintasan, isang problema na dapat itama. Na-diagnose siya ng mga psychologist, binansagan siya ng mga eksperto, sumuko ang mga guro. Pero hindi Helena. Tiningnan niya ang kanyang katahimikan na parang kinikilala ang sagradong teritoryo. Naunawaan niya mula sa unang sandali na ang batang iyon ay hindi pipi, siya ay nasugatan. At ang katahimikan sa katunayan ay isang maingat na ginawang baluti upang makaligtas sa sakit. Iginagalang ni Helena ang espasyong ito. Hindi niya pinipilit, hindi sinubukang ilabas ang mga salita. Alam niya na sa maraming kaso, pinatahimik ng trauma ang boses hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa proteksyon sa sarili. Sa halip na subukang ayusin, nag-alok siyang makinig. Malapit lang iyon. Lumikha ito ng isang kapaligiran kung saan maaaring magbukas si Kayo kung gusto niya. At unti-unti sa isang kilos dito, isang salita doon, hinayaan niya ang kanyang sarili na marinig at higit sa lahat, maramdaman na siya ay naiintindihan. Binago ng diskarteng ito ang lahat. Dahil kapag naiintindihan ng isang tao na ang katahimikan ng isang bata ay isang tugon sa mundo at hindi isang pagkakamali ng pabrika, isang bagong paraan ng komunikasyon ang ipinanganak. Pinatunayan ni Helen na ang pakikinig ay isang aktibong pandiwa, na kahit ang katahimikan ay maririnig at sa likod nito ay maaaring may isang buong bokabularyo na naghihintay na tanggapin. Ang susi ay hindi pagsasalita. Ito ay tiwala. At iyon natagpuan ni Kayo sa kanya. Alam ni Helena na ang mga salita ay maaaring maging makapangyarihang kasangkapan,
ngunit kung gagamitin ng may pag-iingat. Pagkatapos, maingat, nagsimula siyang magkalat ng maliliit na card sa paligid ng mansyon, sa ibabaw ng aparador, kasama ng mga libro, sa likod ng mga pinto. Sa bawat isa, isang simpleng salita sa ilang wika: salamat, pusa, pag-ibig, pagkakaibigan. Hindi ito isang klase. Ito ay isang imbitasyon, tulad ng isang taong nagtatanim ng mga buto sa matabang lupa at umaasa na balang araw ay may mamumulaklak. Si Kayo, mausisa at sensitibo, ay napansin kaagad. Sinimulan niyang hanapin ang mga card na parang isang taong naghahanap ng mga pahiwatig sa isang lihim na laro. Binasa ko, binasa ulit, sinubukan kong ulitin. Tanong niya gamit ang kanyang mga mata. At tumugon si Helena ng mga kilos, ekspresyon, ngiti. Ang komunikasyon ay lumago doon nang walang presyon, walang sukatan, ngunit may kahulugan. Ang bawat salita na natuklasan ay isang hakbang sa labas ng cocoon, isang maliit na paglabas mula sa bula ng paghihiwalay kung saan siya nakatira. Ang mga kilos na ito, na napakasimple sa unang tingin, ay napakahalaga. Ipinakita nila kay Kayo na siya ay nakita, naisip, inaasahan, parang sinasabing, naniniwala ako sa iyo. Naunawaan ni Helena na ang edukasyon ay hindi tungkol sa pagtuturo ng nilalaman, ngunit nag-aalok ng landas kung saan ang bata ay nakadarama ng ligtas na tuklasin. At iyon mismo ang ginawa niya, na may mga papel na card, nakatape ng magkasama at puno ng walang pasubali na pagmamahal. Sa Vasconcelos Mansion, kung saan ang lahat ay sumunod sa mahigpit na mga patakaran at protokol, lumikha si Helena ng isang isla ng kalayaan. Naging silid-aralan ang silid-aklatan, naging mesa ang karpet at naging kakampi ang oras. Walang palatandaan ng pagpasok, walang sorpresang pagsubok. Nagkaroon ng kuryosidad, pagtuklas, kagalakan. Sa bawat bagong pagpupulong kay Kayo, nag-improvise siya. Gumamit siya ng mga laruan, librong pambata, musika, mga kilos. Ang lahat ay naging isang pagkakataon sa pag-aaral nang walang pakiramdam na tulad ng isang obligasyon. Doon, nakaupo sa sahig na may nakasulat na mga salita sa maluwag na mga papel na natutunan ni Kayo ang higit pa kaysa sa natutunan niya sa mga formal na sesyon. Ang impormal na pagtuturo na inilapat ni Helena ay may sariling lohika na ginagabayan ng pakikinig at koneksyon. Ang bawat karanasan sa pag-aaral ay nagmula sa isang emosyonal na pagpapalitan. Nang ituro niya ang isang hayop, sinabi niya ang pangalan nito sa 5 wika. Nang ngumiti siya, ngumiti din siya. At kaya naging laro ang wika. Ang pamamaraang ito, o sa halip ang hindi pamamaraang ito, ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Dahil alam ni Helena na ang pag-aaral ay hindi tungkol sa pag-iipon ng mga panuntunan. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng iyong presensya sa mundo. At para doon, hindi kailangan ni Kayo ng slate, kundi isang taong nakakita sa kanya kung ano siya. Nandoon ang whiteboard, ngunit bihira itong gamitin. Ang pinakaitinuro niya ay lambing. Doon sa gitna ng mga unan at may larawang mga aklat, na isang bagong paraan ng pagtuturo ay isinilang, simple, mabisa at malalim na tao. Naunawaan ni Helena na walang natututo sa isang taong hindi nila pinagkakatiwalaan. Sa makatuwid, bago magturo ng mga salita, muling itinayo niya ang mga bono. Naalala niya ang mga kanta mula sa kanyang pagkabata, nagkuwento sa mahinang boses at iniugnay ang bawat bagong salita sa positibong damdamin. Ito ay hindi lamang pag-aaral ng isang wika. Ito ay nakakaramdam ng tiwala sa loob nito. At si Kayo, kahit siya ay sensitibo, ay tumugon ng may kislap sa kanyang mga mata, na parang isang tao na sa wakas ay pakiramdam na siya ay kabilang. Affective memory ang kompas ng bagong uri ng pagtuturo na ito. Pagkasabi ni Kayo, magandang umaga, at tumugon siya sa isang yakap, ang salita ay nakakuha ng init, nakakuha ng katawan. Ito ay higit pa sa tunog. Ito ay nakakode na pagmamahal.
Gumamit si Helena ng mga aroma, bagay, maging ang hardin ng mansyon bilang mga punto ng suporta upang ayusin ang wika. Ang bangko malapit sa puno ay naging Le Bank, pusa ng kapitbahay, Il Gato. Ang pag-aaral ay nabubuhay at ang pamumuhay doon ay may amoy ng pagtanggap. Ang diskarte na ito, intuitive, emosyonal, buhay na buhay, ay nag-activate ng isang bagay na malalim sa isip ng bata. Ang pagnanais na ulitin, makipaglaro sa wika upang lumikha ng mga tulay sa mundo. Ang emotional na literacy ay sumabay sa bokabularyo at sa prosesong ito, hindi lang tutor si Helena. Ito ay tulad ng isang tahimik na diksyonaryo, kasalukuyan magagamit mapagmahal. Isang taong nagtuturo ng mas kaunti gamit ang kanyang bibig at higit pa sa kanyang puso. Hindi tinanggap ng lahat ang tahimik na pagbabagong nagaganap sa silid-aklatan. Ang kasambahay na si Sandra na masigasig sa mga hierarchy at protokol ng mansyon ay nagsimulang mapansin na mas ngumiti si Caio nang makita niya si Helena at mas mababa nang tawagan siya nito. Lumaki ang discomfort. Paano naging malapit ang isang babaeng naglilinis sa anak ng kanyang amo? Hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit ang kanyang mga tingin ay nagdadala ng kawalan ng tiwala, sama ng loob at takot na mawalan ng kontrol. Nagsimulang magbago ang kapaligiran sa bahay. Ang tigas ng tahimik na mga pasilyo ay hindi na tumugma sa mga makukulay na baraha na nakadikit sa mga pinto o sa nahihiyang tawa na umalingaw-ngaw sa playroom. Pinilit ni Sandra si Eduardo na may banayad na mga obserbasyon. Ang babaeng ito ay lumalampas sa kanyang tungkulin, hindi ba? Ngunit siya na lalong naapektuhan ng pagbabago ng kanyang anak ay nagsimulang makita kung ano ang hindi niya pinansin hanggang noon. Mayroong higit na halaga sa koneksyon kaysa sa hitsura. Ang pagigting ay nagsiwalat ng isang bagay na mas malaki, isang salungatan ng mga pangitain. Sa isang tabi, ang mansyon bilang simbolo ng kaayusan, katahimikan at hitsura. Sa kabilang banda, si Helena, kasama ang kanyang affective education, ang kanyang intuitive na pamamaraan, ang kanyang paraan ng pagtuturo gamit ang isang tela sa sahig sa isang kamay at mga librong pambata sa kabilang kamay. Ito ay isang salungatan sa pagitan ng kontrol at kalayaan, sa pagitan ng katigasan at pag-ibig. At unti-unti, ang mansyon ng hindi namamalayan ay nagsimulang magbago sa loob, sa pamamagitan ng mga kamay ng isang tao na walang inaasahan. Karaniwang lumalabas ang katotohanan kapag ang pagbabago ay naging imposibleng balewalain. Si Eduardo na naiintriga sa biglaang pagsulong ni Caio, natural na pinaghahalo ngayon ng mga wika at nagpapahayag ng mga damdaming dati ng nakakulong, ay nagpasya na harapin si Helena. Sa isang matatag na tono, nagtanong siya, "Sino ka ba talaga?" Hindi siya lumilihis, huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon mula noong tumawid siya sa pintuan ng mansyon, ikinuwento niya ang kanyang kwento sa mahinang boses, ngunit matatag na parang bakal. Inihayag ni Helena na siya ay isang premyadong propesor sa universidad, isang sanggunian sa emosyonal na linguistics. Nawala ang kanyang anak na babae, biktima ng isang pambihirang sakit, at kasama niya nawala siya sa sarili. Ang trauma ay nagpapalayo sa kanya sa silid-aralan, mula sa pananaliksik mula sa buhay. Naging kanlungan ang katahimikan. Ang pagtatrabaho bilang isang tagapaglinis ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang paraan upang mabuhay sa isang mundong wala ng saysay. Binago ng paghahayag na iyon ng lahat, para kay Eduardo, para kay Helena, para sa buong salaysay. Walang pagmamataas sa kanyang mga salita, isang malalim na pagnanais na maglingkod muli, magturo muli. Ngunit sa isang bago, mas sensitibo, mas makatao. Ang babaeng naglilinis at ang guro ay iisang babae. At sa sandaling iyon, naiintindihan ni Eduardo na hindi siya umupa ng isang tao na maglinis ng kanyang bahay, ngunit isang tao na tahimik naglinis ng sakit ng kanyang anak.
Hindi naghahangad ng katubusan si Helena. Siya ay isang taong handang magsimulang muli ng may tapang at habag. Si Eduardo ay hindi naging malupit, wala lang siya. Naisip niya na sapat na upang ibigay sa kanyang anak ang lahat, mga mamahaling laruan, isang hindi nagkakamali na bahay, seguridad. Ngunit hindi kailangan ni Caius ng proteksyon mula sa mundo. Kailangan kong makita, marinig, mahalin, at nang masaksihan ni Eduardo ang kanyang anak na matatas at emosyonal na nagsasalita, na may kislap sa kanyang mga mata na hindi pa niya nakita noon, may nabasag sa loob niya. Hindi ang anak ang nasira, siya ang nawala. Ang pamumuhay kasama si Helena ay nagpakita na ang edukasyon ay hindi tungkol sa pagbuo, ito ay tungkol sa pagbabago. Naroon ito kahit hindi alam ang sasabihin. At hindi iyon ginawa ni Eduardo. Unti-unti siyang lumapit. Nagmamasid muna mula sa malayo, pagkatapos ay nagtatanong pa, pagkatapos ay nakaupo sa sahig ng silidaklatan upang makinig. Sinimulan niyang makita ang kanyang anak, hindi bilang isang responsibilidad, ngunit bilang isang nilalang na nasa ilalim ng konstruksyon. Isang batang lalaki na kailangan lang ng espasyo para mamulaklak. Ang diskarte na ito ay hindi kaagad, ngunit ito ay totoo. Humingi ng paumanhin si Eduardo, hindi sa mga handa na salita, ngunit sa mga bagong kilos. Nakipaglaro siya kay Caius sa hardin, nagbasa ng mga kwento, natutunan ng mga salita mula sa kanya sa mga wikang hindi niya akalain na alam ng kanyang anak. Ito ay isang proseso ng emosyonal na muling edukasyon. At doon, sa pagitan ng mga pagkakamali at pagtatangka, ang absent na ama ay nagsimulang dumalo. Dahil minsan, ang anak ang nagtuturo sa ama na magmahal ng higit pa. Ang nagsimula bilang isang discrete bond ay nakakuha ng momentum. Isang kaganapan sa paaralan ni Caio, isang seremonya ng pagsasara kasama ang mga magulang at guro ang nagbigay liwanag sa isang bagay na hindi na maitatago. Ang batang lalaki na dati ay hindi umimik, ay umakyat na ngayon sa entablado at nagbigay ng talumpati sa 3 wika. Nang kunin niya ang mikropono, walang humihinga, ngunit ito ang kanyang unang pangungusap na nakakuha ng atensyon ng lahat, kahit na ang katahimikan ay maririnig. Sa mga manonood, lumuluha ang mga mata na pinagmamasdan ni Helena, nasa bag pa rin ang tela sa sahig na para bang hindi siya sanay na makita. Nang ituro siya ni Caio at sinabing, "Ito ang aking guro, aking tagapagturo." Tinuruan niya ako ng kanyang puso, walang pamagat o resume na mas nagkakahalaga. Doon, sa sandaling iyon, naging simbolo ang babaeng naglilinis. At ang paradigm ay nasira. Hindi ang diploma ang nag-aral, ito ay pakikinig, pagmamahal, walang kondisyong pag-ibig. Naging headline ang seremonya. Hindi dahil sa katayuan ng mga naroroon, kundi dahil sa tunay, nakakaantig at revolusyonaryong kwento. Pinarangalan si Helena. Nakatanggap siya ng mga bulaklak, palakpakan, pagkilala. Ngunit ang pinakadakilang premyo ay isa pa. Makita ang batang lalaki na walang sakit, puno ng wika, handa para sa mundo. At doon, sa harap ng lahat, pinatunayan niya ang isang kagyat na katotohanan, na ang effective education ay maaaring at dapat sakupin ang sentro ng ating lipunan. Kahit na ito ay may kasamang amoy ng disinfectant at kalyo na mga kamay. Sa paglipas ng panahon, opisyal na tinawag na tutor ni Caio si Helena. Nakakuha siya ng bagong badge, nakalaang espasyo sa mansyon at kahit isang susi sa bagong ayos na study room. Ngunit wala sa mga ito ang nagbago sa kakanyahan nito. Paulit-ulit siyang dumating ng maaga na may kaparehong mga sira-sirang sapatos, ang parehong mababang boses at ang parehong maasikasong hitsura. Ang tela sa sahig ay hindi na ang pangunahing kasangkapan niya, ngayon ay ang mga librong pambata, mga word card at ang whiteboard na natatakpan ng mga ideya. Alam niya na ang bagong papel ay dumating na may iba't ibang mga inaasahan, ngunit tumanggi siyang mawala kung ano ang nagpakaiba sa kanya. Ang tahimik na pakikinig, ang intuitive na pamamaraan, ang walang hanggan
na pagmamahal. Maaaring nagbago ang kapaligiran, ngunit ang kanyang paraan ng pagtuturo ay hindi. Mas gusto ko pa rin ang sahig kaysa sa upuan, pagmamahal sa kurikulum, kalayaan sa katigasan. Sabay tayong nag-aaral, madalas niyang sinasabi. Dahil para sa kanya ang edukasyon ay palaging 200 na kalye. Ang kanyang presensya sa bahay ay ipinagdiwang ngayon, ngunit si Helena ay nanatiling mapagpakumbaba, totoo sa sakit na humubog sa kanya at ang empatiya na gumabay sa kanya. Hindi ko gusto ang status, gusto ko ng kapayapaan, gusto kong makitang lumaki si Kayo sa emosyonal na seguridad, matatas sa damdamin gaya ng sa mga wika. At habang tinawag siya ng iba na isang guro, patuloy niyang nakikita ang kanyang sarili bilang isang baguhan ng buhay, ng pakikinig at ng wikang isinilang ng pagmamahal. Nangyari ang pagbabago, ngunit ang esensya nito, hindi iyon nagbago. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon at gayo din sa mga puso ng mga nakaalam ng kwentong ito. Tapos, ano ang itinuturo? Para kay Helena, hindi ito tungkol sa pagkuha ng mga pagsusulit o pagsunod sa isang mahigpit na kurikulum. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang puwang kung saan ang iba ay maaaring ganap na umiral, kung saan kahit sakit ay maririnig, kung saan ang wika ay maaaring magmula sa koneksyon. Hindi ito tungkol sa pagtuturo ng siyam na wika, tungkol ito sa pagtuturo kay Kayo kung paano makaramdam sa mundo. Pinatunayan ni Helena na ang pagtuturo ay nagbubukas ng mga pintuan. Nangyayari ang tunay na pagkatuto kapag may koneksyon, kapag nakikita ng guro ang estudyante sa kabuuan, may kasaysayan, may mga trauma, may kagandahan, at na ang bawat bata ay nagdadala sa loob nila ng isang tahimik na diksyonaryo, naghihintay para sa isang taong handang makinig. Ang tradisyonal na pagtuturo ay hindi nabigo para sa kakulangan ng pamamaraan, ngunit para sa kakulangan ng empatiya. Dinala ni Helena ang nakalimutang sangkap na ito pabalik sa gitna. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang natutong magsalita. Tungkol ito sa isang babaeng nagturo sa mundo na makinig. Binago ni Helena ang pandiwa na magturo upang isama ang pagmamahal, pakikinig, sakit, pagkakasundo. Ipinakita nito na ang pinakadakilang wika sa mundo ay walang kondisyong pag-ibig. At iyon, kung minsan ang isang babaeng naglilinis na may pusong guro ay higit na magagawa para sa edukasyon kaysa sa anumang reforma sa paaralan. Dahil kapag nagtuturo ka ng buong puso, walang lumalabas na hindi nasaktan. Lahat ay lumalaki. Ngayong nalakbay mo na ang paglalakbay na ito kasama sina Helena, Kayo at Eduardo, huminto sandali at isipin, ilang beses mo nang minamaliit ang isang tao dahil sa tungkuling ginagampanan nila o ilang beses mo nang pinatahimik ang sarili mong kwento sa pag-aakalang wala na itong halaga? Ang buhay ay hindi namimigay ng mga badge para sa karunungan ni mga titulo para sa tunay na pag-ibig. At marahil iyon ang pinakamakapangyarihang aral sa lahat ng ito. Ang pagbabagong nakita mo dito ay hindi nangyari sa mga mararangyang silid o sa pamamagitan ng mga teknikal na talumpati. Nangyari ito sa pagitan ng mga unan, makukulay na baraha, tahimik na pakikinig at mga salitang binibigkas ng may pagmamahal. Napapaisip ka, kanino mo maaring puhunan ang iyong pakikinig ngayon? Anong mga relasyon ang humihiling ng higit na presensya, higit na empatiya, higit na koneksyon? Baka ikaw si Helena sa isang tao, o kaya Kayo, o kahit si Eduardo. Kaya paano kung ilapat ito sa iyong buhay ngayon? Pagnilayan, saan mo mapapalitan ng rigidity ng bonding? Ano ang matututuhan mo o ituro ng may higit na pagmamahal? At kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at ibahagi ang video na ito sa sinumang kailangang maniwala na ang bawat buhay ay may halaga, kahit na ito ay tahimik pa rin.